Mainit na usapan sa Senado ang posible daw na kudeta laban kay Senate President Tito Soto. Pero agad itong pinatulan ni Soto at Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Ayon po kay Lacson, kung may kantang Achy Breaky Hearts, ito raw ay fakey breaking news. Fake news. Yan daw ang tawag dyan mga kapatid sa balitang may rigodon ulit sa Senado. Ang banat naman ni SP Soto, very devious o mapanlihis daw yan. Hindi pa nga daw nagsisimula ang investigasyon na pinamumunuan ngayon ni Senator Ping Lacson. Ano daw ba ang kanilang kinatatakutan? Sa kabila naman yan, manipis ang mayorya ng Senado. 15 sila habang siyam ang minority na pinamumunuan naman po ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya't kahit bigong ibalik si Soto sa pwesto, nagbabala si Lacson na wag maliitin ang siyam na minority senators. Sa iba pang balita, nakatakda pong iproklama ng COMELEC ang pagkapanalo ng Gabriela Women's Party List. Ayon po kay COMELEC Chairman George Garcia, uupo si Gabriela First Nominee Sara Ilago sa 64th seat ng 20th Congress. Papalitan po ng Gabriela ang Duterte Youth na nakansela ang party list registration. Dahil yan sa kabiguan ng Duterte Youth na makumpletong ilang dokumentong hinihingi ng COMELEC. Posibleng hindi na raw idaan sa formal na seremonya ang proklamasyon pero tiniyak po ng poll body na matatanggap ng Gabriela ang kanilang Certificate of Proclamation. Tuloy-tuloy naman po ang paghahain ng kaso ng DPWH laban sa mga sangkot sa maanomaliang flood control projects. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, tuloy ang pangangalap nila ng mga ebidensya laban sa iba pang proyekto sa Bulacan at maging sa Oriental Mindoro. Nakatakda ring makipagdialogo si Dizon kay Senator Mark Villar na nagsilbing kalihim ng DPWH mula po 2016 hanggang taong 2021. Aalamin daw niya sa senador kung bakit lumobo ang kita ng ilang contractor ng ahensya. Tiniyak naman po ni Dizon na wala silang sisinuhin at mananagot kung sino man ang dapat managot sa mga anomalya. Klarong-klaro yung direktiba, no? Walang kaibigan, walang kamag-anak, walang kaalyado, walang kapartido. Kung sino po ang kailangan managot, dapat managot. Kaibigan ko si Secretary Villar, pero po kung saan po ito aabot, doon po tayo pupunta. Yan nga po ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sa iba pang balita, naniniwala po si mamamayang Liberal Party List Representative Attorney Leila De Lima na dapat magpasa ng batas para palakasin ang Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga flood control project. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni De Lima na limitado ang saklaw ng Executive Order 94 na inilabas po ng Pangulong Bongbong Marcos sa binuong Independent Commission. Anya, may subpoena power ito, ngunit walang kakayahang magpa-contempt. Nakukulangan din daw siya sa bilang ng mga miyembrong binuo ng Independent Commission. Kaya ang mungkahi ng kongresista dapat isulong at isertify as urgent ang panukalang batas sa pagtatatag po ng Independent Commission. Ang ako pong rekomendasyon, I'm appealing also to everyone concerned, kasama ng mga kasamahan namin dito sa House of Representatives, dapat po talaga batas. Kaya dapat po itong bill namin, House Bill number 44553, 12 po kaming signatories dito at meron bang ilan-ilan pang miyembro na lumapit na po sa amin na gusto rin nilang mag-co-author nitong bill na to. Ito po dapat ang isulong natin. Kasi iba po kapag creation ng batas. Sana po both houses ay seryosohin ito. Suportahan ng majority of both houses para mapabilis. Yan nga po ang tinig ni mamamayang Liberal Party List Representative Attorney Leila De Lima. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!